Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng kakaibang puto. Ayan, nakikita nyo yan, dragon fruit. Flavor po ang puto na gagawin natin ngayon. Dahil season ngayon ng dragon fruit at napakamura nila, naisip ko na ito yung i-flavor natin sa gagawin nating puto. So, ang una ko pong ginawa, ini-scrape ko yung mga laman ng dragon fruit. So, may option po tayo. Kung isi-shake natin, ako po ay dinurog ko na lang siya ng tinidor. So, pero pwede mo naman tong i-shake kung gusto mo. May option ka rin po na yung buto ay tanggalin. Meron ka rin option na retain na lang dyan yung buto. So, ako po di ko na tinanggal yung buto, dinudurog ko lang siya ng tinidor. Tapos, ilagay na natin dito sa melted butter natin. Ayan, hinalo ko na po yung ating dragon fruit dyan sa melted butter. Tapos, mag-a-add lang ako dito ng 2 pirasong itlog. Ang size po ng itlog na yan is medium lang. Kasi yan lang yung available natin na itlog. So, optional din po ang paglalagay ng itlog kasi may mga tao po na ayaw nila ng itlog sa kanilang puto. So, nilagay ko na rin po yung 1/4 kilo na sugar. White sugar na 1/4 kilo. So, hindi po yan matamis. Hindi rin po matabang. So, sakto lang talaga itong 1/4 kilo na asukal. Tunawin ko muna yung sugar bago natin ilalagay yung iba pa nating ingredients. So, di po pala ako nakapaglagay dyan ng konting asin, pero pwede ka pong maglagay ng konting asin. So, nilalagay ko na po yung 1/2 kilo na all-purpose flour. Pwede ka pong gumamit ng cake flour na alternative mo sa all-purpose flour. At maglalagay din tayo dito ng 4 tablespoon na baking powder. Yes po, kasi yung 1/2 kilo po na flour is 4 cups. Kaya po, 4 tablespoon din yung baking powder. So, ang gamit po natin dyan na brand ng baking powder is Calamite. Tapos, halu-haluin lang natin. So, hindi pwedeng ma-overmix yung mixture ng puto. Kaya, dahan-dahan lang po sa paghahalo. Huwag nating panggigilan yung paghahalo. Then, naglagay po ako dyan ng 2 cups ng evaporada na gatas. So, kahit ano pong brand sa evaporada, okay na po siya. So, pag Angel po, maganda po yung Angel. So, naka-ano nga po pala tayo, naka-affiliate nga po pala tayo dito sa KYT. So, kung gusto nyo pong bumili ng mga items na ginagamit ko dyan, yung mga puto molder, pati po yung gatas na gamit ko dyan, baking powder na gamit ko, itatag ko po sa video na to. So, pwede po kayong mag-purchase gamit yung link na tags ko dyan. Sa Shopee lang po yan. So, why Shopee? Kasi mura lang po yung mga pandida sa Shopee. So, pagkatapos nating mahalo yung lahat, ay maglalagay na tayo sa mga puto molder. So, itatag ko rin po dito yung puto molder na yan, kung saan ko po yan nabili. So, sa paglagay po natin, wag natin masyadong kapunuin kasi baka umapaw siya. So, yung sakto lang. Ako po kasi, tingnan mo, kung nakikita nyo, tingnan mo, halos puno na siya, di ba? So, kaya naman, nung nagawa natin yung puto natin, at talaga namang malaki. Yun, habang ginagawa ko po ito, ay nagpapakulo na po ako ng tubig sa steamer, para po ay maisalang natin kaagad. Dapat kulong-kulo na yung tubig, para hindi mabitin or yung pagluto natin sa puto. Pag mabitin kasi ay pwedeng hindi siya umalsa. So, dapat kulong-kulo na. Ang gamit ko po dito is high heat. So, ayan. Parang 9 lang yung kasya dito sa ating steamer. So, yan na lang yung ating isasalang. So, yun. After 10 minutes po, ito na yung nangyari. So, parang naging kulay peach na siya. Hindi na siya kulay violet. Pero sa ilalim niya, mapula pa rin. So, stay lang muna natin dito kasi mainit pa masyado. Kapag i-unmold na natin kaagad, kunting singaw lang. May electric fan sa harapan ko kaya nahanginan kaagad siya. Kaya pwede na natin siyang i-unmold kasi hindi na siya ganun kainit. So, ayan yung itsura ng ating finished product.
Ayan, yung kulay niya nung naluto is dragon fruit pa din sa loob saka sa bandang bottom niya pero sa top nag-iba siya.